Noong nakaraang araw nga, may masamang nangyari kay Norme. Hindi niya magalaw yung balikat niya, kasali yung ulo niya. Hindi namin alam kung ano yung nangyari talaga kasi biglaan lang talaga to. Ang sabi naman ni Norme, nagbibihis lang daw siya tapos bigla na lang sumakit yung balikat niya na parang may naipit na ugat. May masamang nangyayari ngayon kay Norme. Kaninang umaga bigla na lang sumakit yung dito niya at hindi siya makagalaw ng maayos. At sobrang nahihirapan siyang gumalaw, as in, pati yung paghiga niya, pagbangon niya, nahihirapan talaga siya. Kahit na tinutulungan ko siya, parang masakit pa rin, parang wala pa rin tulong yung pag-ano ko. Huli. Ngayon may sakit ako likod. Dito yung sumasakit niya talaga. As in, kahit ganyan lang. Sumasakit talaga siya. Siguro nga, isang impact talaga yung pagtulog, yung pagtagilid talaga sa pagtulog. Pero, syempre, dala na to sa pagod yung lakas. Kasi kahapon, party namin sa mga store namin. Alauna na kami nakatulog ng madaling araw. At sobrang aga namin nagising kasi nga kinabukasan birthday ng mama ko. So si Norme pa rin yung nagdadrive kasi syempre wala namang marunong mag-drive sa amin. So sagad na naman. Plano sana namin bukas pupunta ng farm. Kaso nga lang parang hindi mangyayari yun kasi nga ganito yung sitwasyon. Kada galaw ko sobrang sakit. Yung buong dito ko talaga, buong likod ko. Tanggalin na lang natin. Tanggalin. Parang mag-stiff neck na. Hindi ko magalaw din yung ulo ko. Biglaan lang kasi tumay. Nung nagbihis ka, diba, kayo ng umaga? Tapos ganito na siya, ayaw na mawala. Sobrang sakit na talaga ng likod ko. Kada galaw ko, ayaw talaga sobrang sakit. Feel ko. Parang may ugat na naipit. Pero dati, parang nakaramdam din ako ng ganito. Na parang hanggang dito yung sakit, diba, May? Oo. Parang numb na parang ang sakit. Oo, tapos nahirapan akong tumayo. Hindi ako mapagtayo ng maayos. Kailangan ko talaga alalay. Tapos pag may alalay pa, kaya sobrang sakit pa rin. Kaya na, alam mo, paano ako tumayo. Gumanan ako dito. Gumanan ako. Gumanan ka tayo? Para ka ng baldado, no? Sa sobrang sakit. Di ko kaya. So, ipahinga na lang muna namin to ngayon kasi tingnan nyo naman yung oras. Alas 10 na din ng gabi. So, bukas titignan natin kung magiging okay ba yung pakiramdam ni Norme or ano ba yung update namin bukas. Simula talaga nung nag-Philippine Loop ka, May, mabilis ka nang magkasakit. Nasagad mo kasi yung sarili mo nun eh. Dito nga pinapalitan natin yung una na alalay ni Norme sa liig niya. Sorry. Tama ra. Okay ra. Tama ra. Tuok. Kinabukasan nga, ganun pa rin yung pakiramdam ni Norme. Hindi pa din niya nagagalaw ng maayos yung ulo niya at ang katawan niya. Kaya naman, nagpatulong na siya sa akin dito na suklayan yung buhok niya. Yung pinakamahirapan nito, andito kami sa bahay, tapos babalik kami ng Tagum City, tapos walang ibang magdadrive kundi siya lang din. Kailangan niya talaga ng alalay tuwing nagbibihis, iihi siya, or kahit anong gagawin niya. Sa totoo lang, dito nababahala na din ako. Baka kasi hindi na siya maging okay or ano ba yung masusunod na mangyayari. Pero syempre, kailangan natin lakasan yung loob natin para kay Norme. Panay sorry nga siya sa akin na nangyari to sa kanya. Sabi ko, di naman to sinasadya. Sino bang may gusto nito, diba? Sa nakikita nyo nga dito, nahihirapan nga tayong ipasok yung kamay niya sa damit. Nung nakarating kami sa Tagum City, dumiretso kami agad dun sa bone adjustment. Medyo okay na yung pakiramdam ni Norme after niya na-adjust. Kahit papano ay nalilingon niya na yung ulo niya. Di tulad nung hindi pa siya na-adjust, sobrang nahihirapan talaga siya. Yung kabilang balikat nga niya ay namamagana. Sa sobrang sakit kasi kahapon, gustong
itong gusto niyang ipamassage. Siguro nasobrahan na sa pagmassage. Pero sana nga ay maging okay na talaga si Norme. Disclaimer lang din. Hindi namin sinasabi na tuwing mararamdaman nyo to, bone adjustment talaga yung dapat solusyon. Ang sa amin lang kasi talaga, ito lang yung mabisa na paraan para sa amin.